ngayon ay ating pong makapanayam ang isa sa provincial scholarship focal na ito ay sa katawan ni Sir Comini Abbas. Okay sir, unang katanungan namin sa inyo, ano po yung pinakalayunin niyo kung bakit ay sinasagawa itong scholarship ng TESDA? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unang-una po ang layunin ng ating Bangsamoro Scholarship. Okay, happy lunch po sa ating lahat, no? And reminders po, yung mga rapper po na... A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unang-una po yung Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa pamamagitan po ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education at Technical Education and Skills Development or yung TSD ay nagkaroon po ng tinatawag natin na Bangsamoro Scholarship Program for Tibet. Ito pong Bangsamoro Scholarship Program for Tibet, ito ay locally funded. Ibig sabihin po ng locally funded ay nakabase po yung pondo niya sa block grant. So unlike po nung mga una, so wala po tayong mga locally funded scholarship program. So nagre-rely lang tayo sa national funded. So alhamdulillah, ngayon po nagkaroon tayo ng BARM government, so nagkaroon tayo ng locally funded scholarship program. Ang layunin nitong programa na ito ay para magkaroon ng opportunity, pagkakataon yung mga Bangsamoro, hindi lang po dito sa Datuudin, kundi po sa buong probinsya po ng Maguindanao and buong BARM na magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng iba't ibang skills. Sa pamamagitan po nito ay nagkakaroon po sila ng pagkakataon na makapag-aral, maka-undergo ng skills, magkakaibang skills training. Ang layunin nito ay para maparami, para dumami yung mga Bangsamoro na makapag-aral, para dumami yung mga Bangsamoro na magkaroon ng iba't ibang mga skills. So yun po yung layunin, pinakalayunin, kasi alam naman po natin na kinakailangan na yung mga Bangsamoro natin ay matulungan sila na magkaroon ng iba't ibang mga skills training sa pamamagitan po itong Bangsamoro Scholarship Program. Mga ilang school po yung nagtapos ngayong araw at ano po yung mga kurso na kanilang tinapos? Yung ngayon po na activity natin, yung nagtapos ngayon, ay meron po tayong 4 na school na katuwang natin sa pag-implement. Nandiyan po yung Al-Ikhlas Institute of Technology, Al-Magid Learning Center, yung Forage Technical Vocational Learning Center, at saka yung Parasan Institute of Technology. So sa kabuuan po, meron po tayong nasa 464 po na nagtapos ng magkakaibang qualification. Meron po tayong Carpentry NC2, meron po tayong Bread and Pastry Production NC2, meron po tayong Masonry, meron tayong Plumbing, Cookery, at saka yung mga agriculture po, may mga organic, may mga landscape po at may mga pest management na mga iba't ibang skills tayo. Sir, paano po ba makapera kasi mga Bangsamoro? Paano po ba makapasok sa kanila scholarship sa ating mga constituents? Actually, maraming paraan para maka-avail yung ating mga Bangsamoro constituent. Pwede silang magpunta sa opisina, yung tinatawag na walk-in applicants. So sa opisina, pwede silang magtanong kung ano yung mga available na mga scholarship. Meron naman tayong tinatawag na yung mga partnership. So katulad nitong ginawa natin, nakipagtulungan tayo sa Municipality of Datuudin Sinsuat para mabigyan sila yung mga gusto nilang ipatrain na mga tao dito, yung mga constituents nila, ay matulungan natin sila para makapag-aral. Meron din yung mga request ng mga NGOs, iba't ibang mga organisasyon, yung mga cooperatives at mga grupo. So lahat po yun ay posible. Pwede po silang mag-request, pwede silang magpunta sa opisina at pwede silang magpag-partner sa opisina po ng MBHD. Maaari po bang mabanggit niyo sir kung ilan po yung TESDA na available na pwede i-grab ng ating mga Bangsamoro bang sila ay
mabigyan ng pagkakataong makapag-aral? In terms of the qualification po, I cannot give exact. Pero ang available sa Maguindanao ay meron po tayong agricultural sector, meron tayong construction, meron tayong tourism, meron tayong iba't ibang yung mga garments, yung mga metal engineering. So bawat sector po meron mga iba't ibang qualifications po. Yung sa available naman po ng mga scholarship, Branches. approximately every year po is hindi po bumababa sa mga 4,000 na mga bangsamoro yung sa Maguindanao alone. Iba po yung mga ibang province. So ganun, meron kasi itong Bangsamoro Scholarship Program for Tibet, flagship program ito ng MBHT. Ibig sabihin, isa sa mga priority programs at isa sa mga regular programs ng ating opisina po. Yung ating pong minister, si Minister Mohamed Iqbal. So baka meron kayong pasasalamatan, sir, ngayong araw sa matagumpay na graduation ceremony dito sa Dato din Sinswa. Mensahe mo na rin po, sir, sa ating mga nagsipagtapos. Unang-una yung ating pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil lahat tayo ay umabot sa ganitong pagkakataon, naipon tayo, nagkaroon ng pagkakataon na makakandak tayo ng graduation ceremony. Pangalawa, yung lahat po ng mga bumubuo ng programang ito. Una na po yung ating minister, si Minister Mohamed Iqbal, yung aming pong Bangsamoro Director General, si Mamogi Andong, and of course yung aming pong Provincial Director, si Engineer Salik P. Mangelen, and yung ating pong, yung ngayon po, yung programa natin, yung ating pong butihing Mayor, si Honorable Mayor Abdulmain P. Abbas Sr., and yung ating mga partner ng mga institution, yung 4 po na institution ngayon, na nandito ngayon, and of course yung mga kasamahan natin, yung lahat-lahat po nang tumulong para magkaroon po tayo ng ganitong mga opportunity, and of course yung mga siyempre yung ating mga graduates, yung mga nag-abel na nag-aaral, kasi hindi naman po tayo makakaabot ng ganito kung hindi po tayo nagtulong-tulong. Mensahe ko na lang po sa ating mga nagtapos ngayon na huwag nating isipin na itong naabot natin ay maliit na bagay. Huwag po nating ilagay sa ating isipan na ito is skills training lamang. Dahil po, malaking tulong ito, malaking pagkakataon na mabigyan tayo ng opportunity na makapag-aral, magkaroon ng skills, at aside from the skills, meron pa silang natanggap at nakuha na tinatawag na National Certificate or yung NC2 na malaking tulong pagdating sa employment nila. And aside from that, may mga ibang tulong pa po. Ngayon po, kasama po sa ipapamahagi natin yung inaipangako po natin at kasama doon sa program yung tinatawag na training support fund. So bawat isa po, matatanggap nila personally. Depende po sa pinag-aralan nila. So inihiling po namin sa lahat po ng graduates, hindi lang po ngayon sa mga iba pang mga graduates na sana po hindi lang po hanggang certificate yung makuha natin. Sana po magamit natin at mapakinabangan natin at makita natin sa mga susunod na taon ay makita natin na may nabago sa kanilang mga pamumuhay at mapapakinabangan. Okay, so much for that, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. Yan po yung panayang kay Provincial Ito po kanimi. Scholarship Focal walang iba po ni si Sir Comey Abbas. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.